Patuloy ang pagpapalakas ng kampo ng Converge Fiber mga idol. Neto lang kakatapos na quarterfinal sa Governors Cup, pinatunayan ng Converge na kaya nilang sumabay sa malakas na team na San Miguel Beermen. Matapos nila itong pahirapan sa best of 5 series na muntik pa nilang matalo. Sa sunod na conference na Commissioners Cup, siguradong lalakas palalo ang puwersa ng Fiber Xers dahil makakasama na nila kanilang first overall pick na si Justin Baltazar. Maliban dyan on process ng pagkuha nila sa unrestricted free agent na si Troy Rosario. Ayon kay Sir Snow Badwa, already in the initial state of negotiation na daw ang Converge at ang kampo ni Rosario. Ang lalaki ng magiging lineup nito ng Converge Fiber mga idol, tas dagdagan mo pa ng Troy Rosario. Ayon sa sinulat ni Sir Snow sa spin.ph, naniniwala si Arwin Santos na magbibigay si Troy ng instant boost sa team. Sinabi pa ng former SMB player na yun ngang walang Justin Baltazar, pinahirapan na ang San Miguel. Paano pa daw kung kasama na si Balti at matuloy pa ang pagkuha kay Rosario? Well, di pa dyan natatapos ang usapan ng pagpapalakas ng Fiber Xers mga idol, dahil mula pa rin kay Sir Snow Badwa, sunod na tinatarget daw ng Converge ay etong si Mikey Williams. Matagal-tagal na din nung huli nating napanood sa PBA si Mikey mga idol. 2 kampyonato din ang naibigay nito sa Token Text. Nakakamiss din yung mga highlights na ginagawa niya sa bawat laro, yung mga crossover ankle breaking moves at yung mga malulupit na layup at 3-pointer. Bigla nga itong nawala sa PBA dahil sa hindi pagkakaintindihan sa kampo ng TNT, at hindi na yan bago dahil nangyari na yan dati kay Ray Parks. Pero hopefully ay makabalik pa si Mikey Williams mga idol, hindi man sa TNT, sana sa ibang team, pero hawak pa rin ng Token Text ang rights ni Mikey. Kaya kung gugustuhin talagang kunin siya ng Converge Fiber, siguradong malaki ang hihinging kapalit ng tropang giga. Sana magawa nito ng paraan ng Fiber Xers. Hanip ito mga idol kung matuloy, at kung makuha pa nila si Dwight Howard bilang import sa sunod na conference, abay katakot-takot na talaga. Siguradong magiging legit contender na ang Converge Fiber. Samantala sa kabilang kampo mga idol na Magnolia Hotshots, gumalaw na ito para sa kanilang magiging import sa darating na Commissioners Cup. Isang malaking balita nung inanunsyo na ibabalik nila ang dati nilang import na si Kuya Ricardo Ratliff. Sa matagal na panahon na gustong ibalik ng Magnolia si Ratliff, ngayon mangyayari na. 2016 Commissioners Cup nung una siyang kinuha ng Hotshots, ibinalik noong 2017 Commissioners Cup. Yun na ang huling conference na huli natin siyang napanood sa PBA. Though di man niya nabigyan ng kampiyonato or napaabot man lang ng finals ang Magnolia Hotshots, yung paganga naman ng mga fans ay nakuha niya. Late na din kasi lagi ang pagkuha sa kanya ng Magnolia. 2016 replacement import lang siya ni Denzel Bowles. 2017 replacement import naman siya kay Tony Mitchell. Bago ito napunta sa PBA, bit-bit niya ang pagiging 3-time champion sa Korea sa 3 sunod na taon mga idol, 2013, 2014 at 2015. Simple pero effective yan kung ilalarawan ang laruan ng isang Ricardo Ratliff. Very humble ang import na ito mga idol, dahilan kung bakit napamahal na ang mga Pinoy fans sa kanya. Kaya siguradong marami ang masaya ng muli niyang pagbabalik sa PBA. Sa 2 conference pa lang ni Kuya Cardo sa liga ay masasabi kong isa siya sa pinakamahusay na import sa PBA. Nasa 6'8" lang mga idol, pero dominante sa ilalim. Papatunayan niya nang kumuha siya ng 35 rebounds sa isang laro. Kontra pa yan sa San Miguel Beermen. Hindi naman yan basta-basta kukunin na lang bilang naturalized import ng Korea. 2018 mga idol nung ginawa siyang naturalized import ng Korea at pinangalanan ng Ragona. Yon ang dahilan kung bakit hindi na siya nakabalik sa PBA. Yung kagustuhan ng Magnolia na kunin ulit si Ricardo Ratliff, at mismong si Ratliff ay gustong bumalik noon sa PBA pero pahirapan na dahil di na siya pinapayagan ng Korean team. Kaya simula noon sa KBL na lang umikot ang kanyang basketball career, at taong 2019 nakasungkit muli siya ng kampyonato. Isa si Kuya Cardo sa mga nagpapahirap noon sa Gilas Pilipinas sa mga international game, at neto lang February ngayong taon nang inanunsyo ang pagre-retiro niya bilang naturalized import ng Korean national team. Kaya naman malaya na siyang maglaro sa labas ng Korean Basketball League, at kumpirmado na nga mga idol ang kanyang pagbabalik sa ating pambansang liga na PBA after 7 years. Ang concern ng mga Magnolia fan ay kung nasa prime pa daw si Ricardo Ratliff. Well, 35 years old pa lang si Kuya Cardo mga idol. Mas matanda pa sa kanya si Justin Brownlee. Desenting mga numero pa rin naman ang inilatag niya sa mga huling taon niya sa KBL. At yun ang gustong subukan muli ng Magnolia Hotshots. Welcome back sa PBA, Kuya Ricardo Ratliff.